Magandang araw. Gagawa na naman ako ng video. Itong video na to is about kung ano-anong topic lang tungkol sa mga posibilidad na mangyayari sa hinaharap dahil sa social media tsaka mga dating apps na to. So dahil dyan, di ba? Mas marami ng opportunity tsaka options mga babae. Nagtatrabaho na sila. Tapos, marami silang options ng mga lalaki. So, parang Uber Eats na lang din. Yung parang mag-online dating app sila. Tapos, mamimili na lang ng mga lalaki na gusto nila. Which is, may mga itsura, mga pogi or high-tier normie. So, mangyayari niyan is, masasayang oras nila. So, para rin yan yung mga opposite side sa mga incel. Di ba yung mga incel? Nagkukulong lang, nagvi-video games, tapos nagso-social media age. Nagso-social media na lang din maghapon. So parang ganun din yun sa babaeng side. Kaso sa kanila is, yan, may kwentuhan, tapos may meet up pa. So parang nasasayang din yung oras nila dahil dyan sa social media. So tingin ko yung mangyayari nito dahil marami na ngang babae na empowered dahil marami ng opportunities. Halos lahat ng trabaho kaya na nilang din gawin dahil nagji-gym na rin sila. So parang in-infiltrate lahat ng mga trabaho ng mga babae. Tapos ang mangyayari niyan is kagaya ng sa economy, mas dadami yung mga babae na magtatrabaho para lang masupport yung lifestyle na gusto nila. Tsaka or makasurvive lang na pang araw-araw. Tapos, dadami rin yung mga prostitution kasi nga, dahil sa dami ng body count ng mga babae ngayon, dahil dyan sa dating apps na yan or hookup apps, kahit na hindi nila gustuhin na dumami body count nila, is dumadami siya ng paunti-unti dahil yung mga napipili nila is yun nga, yung mga pogi na maraming option or mga itsura na lalaki. So, nagkakaroon din sila ng ififa ni Pace. Natuklasan ko to yung nung nag-telegram ako. Diba sa telegram parang mag-GPS ka tapos titingnan magse-search yung cellphone mo ng mga tao na nasa paligid. Siyempre, may message mo lang doon yung mga babae. So, karamihan ng mga minessage ko na babae doon is mga prostitute. Tapos, yung iba, parang nagfa-follow up, nangungulit. So, kahit mga pro din, feeling ko tong mga pro na to nagtatrabaho rin to Tapos, parang ang tawag din nila sa trabaho nila is hook up pero may bayad. So, nagkaroon na naman ako ng bagong perspective na since alam naman nila na ginagamit sila ng lalaki tapos ginughost, might as well na magpabayad na lang sila. Which it makes sense din. So parang dahil nga sa Morgan Stanley, 'di ba, 25 to 44 years old na mga babae magiging single. So parang marami na rin gagawa ng ganito ng pagiging prostitution kahit matatanda kasi nga hindi naman sila nakakatali ng lalaki na gusto nila Pero ito pa rin ang catch kasi napansin ko yung mga pro is namimili din sila. Namimili din sila ng titira sa kanila. Pera na lang kung kapit patalim talaga sila. Pero mostly kasi ng mga pro kasi dito is for lifestyle lang para makabili sila ng cellphone na mabilisan, mga iPhone, yung mga latest gadget, or makatravel sa mga or makakain ng mga mamahaling restaurant. So yun yung napansin ko na namimili rin sila ng titira sa kanila. Kasi napansin ko, meron akong minessage ko halos lahat ng mga ng hi ganyan. Tapos same lang sila ng Tapos pag hindi ko nire-replyan, nagfa-follow up sila. Parang hindi na raw nila ako narinig. Ibig sabihin hindi ako nag-reply ganun. So parang tingin ko hindi feeling, tingin ko namimili din sila na may itsura.
or yung mga hindi nakakatakot kasi pag pangit 'di ba, repulsive, nakakatakot. So may chance na hindi nila i-meet yung lalaki na yun na kasi sila mag-aano ng lugar eh. Kasi usually yung mga babae dito nagfa-flat. Pero alam ko nangyayari din yan sa Pilipinas eh. Kasi merong group page sa FB ng mga pawok. Tapos to mga pawok na to is mga bata pa. Mga 18 to 25. Tapos magaganda yung katawan, maputi, batang-bata pa talaga. Tapos ah mga nagtatrabaho sila. Tingin ko mga BPO to. Kasi yung mga postura nila maayos naman eh. Tapos sabay yung parang working din talaga. So parang ganito na rin mangyayari. 'Di ba yung mga incel tsaka yung MGTOW? Yan, MGTOW daw kulo. Wala kasing MGTOW talaga eh. Meron nga nag-comment na yung gas tank, mababurn out yung mga lalaki, mawawala ng gana kasi wala naman talaga ng game. Kahit anong pick-up lines pa nila dyan, panguuto, game, hindi natatalab yan. Kasi sila namimili eh. Siyempre, pipiliin lang talaga nila yung may tsura, yung mga pogi. Lalo na tapos may trabaho. Yun na kasi yung standard ngayon eh. Pogi na may trabaho. Pero kung pogi ka na wala kang trabaho, parang hindi na rin siya umuubra rin eh. So, dahil tayo nag-a-adjust sa at nagko-compete, mga lalaki ang nag-a-adjust, nagko-compete, tsaka nagbibigay ng atensyon, mas tumataas yung standard ng babae. Kaya ganun. Kaya yung mga nag-gym, syempre mga nag-hit sa kanila, mga magaganda ring katawan. Tapos bukod na pogi na may pera pa. Tapos makukumpara nila yan sa mga iba-ibang lalaki na nag-hit. So, parang nagsiset talaga ng standard yung babae talaga. Kasi sila yung namimili eh. Iba talaga pag ikaw namimili eh, sa gender. Ikaw parang may kapangyarihan, parang ganun. Pero yun nga, medyo talo rin sila dahil yung pinipili nila is iisang lalaki lang din. Yun nga, yung mga maganda katawan, yung full package na. Nasasayang oras nila kasi kagaya nga na sinabi ko sa inyo, meron akong mga nakita na babae na mga 2 years na or 3 years na nandun pa rin sa dating app. Sila pa rin yung nandoon. So, ibig sabihin, 3 years ka na nandyan, wala ka pa rin nahanap. Meron nga akong minessage na babae. Sabi ko, teka, 1 year ka na dito, wala ka pa rin nahanap. Kasi nagkaroon na ako ng pero hindi ko sinabi yun nagkaroon na ako ng shota, siya nandun pa rin. Promise, marami sinasayang na oras yan. Tapos mabalik tayo dyan sa MGTOW na yan, yung gas tank. Kasi mawawala na rin ng gana yung mga lalaki, ayaw na mag-approach. So ano ba tawag doon? MGTOW ba talaga o men sent their own? Alam ko, wala naman kasing pakialam talaga yung babae kung ayaw mo mag-participate eh. Kasi hindi kawalan nga dahil maraming nagko-compete na lalaki. Tsaka yung mga simp, blue pill, hindi talaga yan. Tingin ko hindi magkakaroon ng culture shift kasi yan eh, biological din yan eh. So, parang may compounding effect din yan. 'Di ba, lahat naman tayo connected talaga. Hindi mo lang siya nakikita sa maliit na parte pero may compounding effect yan. Yung mga maliit na ginagawa mo ngayon, may effect yan sa grand scheme. Ibig sabihin sa pangmalakihan. Kasi nga, konektado naman tayo lahat talaga eh. Parang, kunwari, 'di ba kayo, magga-grind kayo, hindi nyo nakukuha yung mga babae ngayon kasi nga nasa prime pa sila. Pero pagka nagka-epiphany face na sila, dun mo sila makukuha pag may pera ka na. Tapos average ka or pangit ka. Kumari pangit ka, makukuha mo yung tira-tira. So sinasabi ko sa inyo, yung maliliit yung ginagawa nyo, may kahihinatnan. Makukuha nyo tira-tira. Or yung mga may history na dati, yung maraming body count.
Which is yan, yung mga estudyante na nagpo-pro. Nauuso na rin pala yung mga sugar daddy, pero yung mga sugar daddy na napipili nila may tsura rin. So, yun yung mga parang naobserbahan ko dito, yung dinownload ko yung Telegram. Kasi nag-follow up yung babae. So, ibig sabihin, namimili din sila ng mga titira sa kanila na may tsura kahit papaano. Totoo yan, namimili sila. Tapos, dun pa nga lang sa bar eh. Pagka yung mga ini-entertain nila doon, kasi yung sa bar, alam mo yung beer house experience ko. 'Di ba, apat kami nag-beer house. Tas ako lang yung nangingibabaw na mag ko sila. Hindi ko naman sinasabi na chad ako, pero alam ko talaga na mag ko sila. Iba talaga yung treatment. As in, yung isa kasi, dalawa lang kasi kami may tinitable kasi dalawa kami maputi, tapos dalawa kami magka-height. Pero mas lamang ako sa itsura niya kasi siya, yung isang lalaki is malaki mata tapos, although maputi siya, wala siyang jawline, hindi kagaya nung jawline ko talaga na prominent talaga. So, ayun, yung babae na nag-entertain sa kanya is parang question and answer. Alam mo yung kung ano yung tanong niya, sasagutin lang. Walang follow-up. Pero yung babae na nag-entertain sa akin, hinimas-himas mukha ko. Sinabihan pa ako maganda yung mata ko. Tapos hinahalikan pa ako talaga sa pisngi tsaka sa labi. Tapos sinasayawan pa ako, nag-lap dance pa. Tapos nagulat ako nun kasi nag-lap dance. First time ko na-experience talaga yun nag-lap dance siya sa akin. Kasi hindi, para kasing ano ako nun stoic. Alam mo yung stoic? Alam mo yung pang inaasar niya ako tapos parang wala ako ganong reaction. Which is, nung mga time na yun is wala talaga akong gana kasi nga lasing na rin. Tsaka hindi ako ganon thirsty dahil may girlfriend ako eh. So pagka may girlfriend ka, hindi ka ganon thirsty. Kaya dun din yung parang nako-curious yung mga babae. Isang parte na rin yun ng pre-selection eh. Pag nagka-girlfriend ka ng isa, parang hindi ka na thirsty talaga. So, yun yung napansin ko. Sumasayaw talaga siya. As in yung piniplease niya talaga. Basta makita niya lang na ngumiti ka. Kasi pag ngumiti ako, yung mata ko talaga parang may spark. Alam mo yung para talagang yung mga Prince Charming na mata. Ganun. Di ba obvious naman nakikita nyo din sa video ko yung pinapakita ko pa yung mukha ko. Pag tumawa ako, yung mata ko nagigisingkit. Nagigisingkit siya. So, ganun. Kaya yung ibang babae, gustong gusto nila ako i-please para makita nila yung mata ko na ganun. Kasi pagka nakita nila yung mata ko nun, parang fulfillment na rin sa kanila yun. May satisfaction na rin. Mas na tumataas din yung kilig. Yun pa pala yung napansin ko kahit sa one night stand. Parang mas gusto ng babae na ako i-please. Ganun ba yung genuine desire? Hindi nila iniisip yung kapakanan nila, yung pleasure nila. Kasi nakatingin lang sila sa akin tapos gusto nila talaga akong i-please. Yun yung napansin ko Yun yung napansin ko. Kasi yung ibang babae, parang tingin lang talaga sa lalaki tool eh. Parang, kuwari, ay pag-sex siya sa normie, ang iisipin ng babae na yun is selfish reason para sa kanya. Para i-pleasure mo siya. Iba yung siya yung nagpe-pleasure sa'yo. Yung parang gusto kanya makita na nilalabasan ka. Tapos gusto niya makita yung satisfied ka yung mukha mo na nag-e-enjoy. Yun yung na-observe ko pagka genuine desire. Na wala siyang pakialam sa pleasure niya gaano. Ang mahalaga sa kanya is piniplease ka. Kaya nga siya pumapayag ng everyday eh. Kaya siya pumapayag ng everyday kasi gusto niyang i-please ka na ano. Yun yung napansin ko ewan ko lang sa inyo kasi observant talaga ako na tao kasi napansin ko bakit lahat ng mga na ano ko is nakatingin sa mukha ko lagi. Meron iba naluluha-luha pa, parang ganun. Parang, yun nga yung ano eh. Pero hindi ako nagyayabang obserbasyon ko lang talaga to. Sinishare ko lang sa inyo para may idea kayo para kung wari, yung mga lalaki dito na nakadalawa na or nakatatlo,
para makukumpara nyo, mas magiging heightened yung awareness nyo para malalaman nyo talaga. Kasi observant talaga ako na tao. Minsan nga, pag naghahalikan, binubuksan ko yung mata ko eh. Curious ako kung ano yung itsura nila. So, yun yung mga napansin ko. So, yan yung mga mangyayari sa mga hinaharap is dahil sa Morgan Stanley study nga na maraming mga parang disposable na lang talaga yung tao, parang Uber Eats. Mabilis magsawa na yung tao. So might as well is mag-prostitute na lang yung karamihan ng babae. Which is nangyayari na rin siya. Sa Facebook pa nga lang, harap-harapan eh. Scammer na yung iba, di ba? Ngayon yung generation na maraming scammer. Kasi nga, mga beat up na rin sila. Alam mo yung tipong yung mga babae dahil sa taas ng body count nila is mabilis na lang sila magpalit ng lalaki. So, magkakaroon sila na epiphany phase since hindi na sila na pleasure o hindi na sila nakaka-perban. Magpo-pro na lang sila or mag-sugar daddy for the lifestyle. Yung easy money na lang yung gagawin nila. At least, at the same time, kinikilig pa sila dun sa tumitira sa kanila at nagbabayad pa. Pero, kasi, minsan yung mga chad, ito sa near future to yung chad sa dating app, mahihirapan na. Actually, nangyari na yan last year, nahihirapan na yung mga chad eh. Kasi nga, since dumadami na yung body count is medyo nawawalan na rin sila ng gana. So, ang end up is magpabayad na nga lang din. At least yung titira sa kanila, may itsura pa rin. So, in the near future, baka yung chad, yun na yung sub 5. Kaya pinaniniwalaan nila to sa Blackpill eh. Ang bagong sub 5 ngayon is sub 8. Meron na nga sila sinasabi sub 8 eh, sub 9. By 2024, sub 8 na. Sub 8 na lang yung mga yan, no? I-entertain ng mga babae. Which is dahil nga maraming lalaki na option, patas ng patas din talaga yung ng standards ng babae. Dahil, bakit ka ba nag-gym? Sabihin mo, for health reason. Siyempre, may double effect na rin yun. Double purpose. Oo nga, health reason. At the same time, pagka nakaka-receive ka ng attention ng opposite sex is, mas lalo kang gaganahan. Gaganahan din. Actually, kaya ako nga na-achieve yung lahat ng mga gusto ko dahil consistent talaga ako nagkaroon ng chicks eh. Simula 19 years old yung first GF ko hanggang 33. Di ba nga yung kwento ko na sa inyo yan paulit-ulit. So, mas marami talaga ako na-achieve nung meron akong karelasyon. Ganon din si Koy Koy, may karelasyon din siya. Mostly na mga nakaka-achieve ng mga gusto nila is may karelasyon. Yun yung napansin ko, si Koy Koy, si Soy, yung mga magagaling magsalita, may karelasyon din yun. Yung Ato Pangit, may karelasyon na rin siya ngayon. So, mostly ng mga talagang nag-grind. Although sinasabi nila yung ganun, pero kung obserbahan mo yung action nila, parang taliwas eh. Sabi, mag-focus ka sa babae. Totoo rin naman yun, mag-focus ka sa sarili mo. Kasi kung hindi mo kaya mahalin sarili mo is, wala rin ma-attract sa'yo. Kasi nga, ba't ka ba nag-gym? Ba't ka ba for health mo at the same time, for validation ng ibang tao. Siyempre kung ang main purpose mo naman talaga is health, pero pag naka-receive ka ng validation, mas gaganahan ka. So, parang kuwari, binati ka ng katrabaho mo. Parang ang dami mong energy ngayon tapos mapapaisip ka, ano ba to dahil ba to sa kinakain ko? Parang may bago sa'yo tapos bagong gupit ka. Hindi nila ma-explic ka kung ano yung bago sa'yo, pero bagong gupit ka talaga. Syempre mapapaisip ka, ano kayang bago sa akin? Bagong gupit, hindi nila nahalata. Okay, so ulitin mo yun. So malaki talaga yung factor talaga ng reinforcement, positive reinforcement.
na ano. So, yan, lalo na yung mga lalaki na may karelasyon, 'di ba pagka may karelasyon ka, kampante ka tapos parang confident ka, lalo na pag yung karelasyon mo ay may genuine desire, supportive. So parang talagang i-reach mo talaga yung goal mo sa buhay. So, yun yung mga naisip ko na na mga posibilidad. Dahil nga social media age na tayo, parang Uber Eats na lang, mabilis na magsawa, mabilis na palitan. Dadami na rin yung mga prostitute na babae, kahit na mga nagtatrabaho na. Nagulat nga ako parang 2 years ago to. Sa Pornhub, mga scandal. Alam mo yung dati nung panahon ko, mga scandal is parang sa mga boyfriend lang yan eh. Na parang nag-leak. Ngayon kasi, ang dami na talagang mga Pilipino na gumagawa talaga ng video for the sake of consistency. Kasi kung scandal lang yan, isang video lang yan nung na parang nag-leak. Ito kasi sa Pornhub, parang YouTube na rin siya eh. So, magpo-post ka ng consistent para magkapera ka. So, maraming Pilipino na gumagawa yan, hindi kagaya dati. Na talagang yung scandal is scandal lang talaga. Na parang nag-leak. Ito kasi consistent eh. Pag clinic mo yung page na yon, marami silang video na couple na na 100 na yung mga videos nila, 70. So parang kalokohan na siya, scripted na siya. At yun na yung paraan nila para pumera. Social media age na kasi. So since magshota naman tayo, takpan na lang natin yung mukha natin para hindi tayo makita or ma-identify, which is ganun na nangyayari ng mga magshota. Nagpo-post na lang para kumita nga ng pera na So, ayan, ang daming posibilidad na inopen up ko sa inyo na mga informasyon. Base lang yan sa observation ko. Kasi, pagka may heightened awareness ka, parang na-observe mo yung mga different perspective ng tao. Kaya mong ilagay yung sarili mo dun sa kabilang tao. Ano kaya yung feeling ko pagka naging babae ako? Ano kaya yung feeling ko pag naging bakla ako? Anong feeling pag naging tomboy ako, lesbian ako? Anong feeling pag naging CEO ako? Anong feeling kung ano kayang pakiramdam pagka kagaya ako ni Kuy Kuy? Yung parang ganun, yung parang nilalagay mo yung Kaya marami akong nai-extract na mga information. Actually, napaka-consistent ko nga. Everyday ako nagpo-post dahil kasi ang dami ko talaga na-oobserbahan lalo na ngayon sa social media age at nakukumpara ko pa yan dun sa panahon ko, which is millennial ako. So parang nadaanan ko yung pagbabago talaga ng panahon at nakukumpara ko siya. So parang, 'di ba sa social media age, ganun na talaga mangyayari, parang Uber Eats. Mawawala na ng gana yung mga tao. Tapos yung babae, tumataas na yung body count. Tapos, alam naman nila na wala silang mapapala sa mga pogi. So, yung mga bagong pogi, sila na yung bagong sub 5. Pahirap na ng pahirap kasi nag-a-adjust na rin sila eh. Dahil lalaki yung nagko-compete, lalaki yung ang pinipili lang ng babae, mga winner. So, pag may nag-hit sa kanila na maganda katawan, 6 figure, 6 feet tall, tapos pogi, is talagang tatas talaga standard nila. Tapos, dahil nga marami ng single, kagaya nung pinakita ko sa inyo sa dating apps na short video na 27, yun na yung median age 27 pataas. Tapos, dinidelay na nila yung mga ganyan. So, in a bigger scenario, lose-lose situation to para sa babae at lalaki. So, hindi lang naman yung incel tsaka yung mga pangit or average looking ang nagdudusa, pati rin yung babae. Mas mahirap sa kanila dahil maraming na si single mother. Pag single mother ka, wala ka ng oras mag-ayos sa sarili mo eh. Dahil kakayod ka na ng pang dalawang ulo eh. Tapos, yung hindi mo ginagawa dati na makaka-scam ka pa. Kaya ang daming scammer ngayon eh.
Tsaka ang daming prostitute, promise. Kala mo ano, na genuine desire. Yung pala scam. Kaya nga, binubuksan ko na yung mga mata nyo ngayon eh. Basta pagka babae na yung ano, nakipag-deal kayo sa babae, scam na talaga eh. Lalo na ngayon, social media. Single mother, scammer, tapos uuto-utuin ka, sayangin oras mo usap, tapos sabay, yung pala alok ng ano, hook up na may bayad. Tapos magpa-follow up pa. So, dadami prostitute, promise. So, paano? Yun lang siguro. Peace.